3, 2, 1. Yan yung ating gagawin ngayon na pantalon. Re-repair natin to, resize natin. Napakalaki yung re-repairing. Yung ating yan o, labis-labis, laki ng sobra. Dito sa may baywang, laki. Kaya ang gagawin natin ngayon dito ay kakalasin natin itong ating re-repairin. Hindi natin ito magagawa kung ito hindi natin gagalawin. Kung dito lang natin gagalawin, katulad ng iba kong mga video, mga nauna kong video na dito lang natin tinatanggal yung taking hita sa mahaba ang punjo. Pero ito hindi, pati kasi yung baywang napakalaki, pati hips malaki. So general repair to. So ang gagawin natin dito, kakalasin natin itong waistband. Ito, paikot, tanggalin natin itong mga belt loops na to. Pero itong sinturera, itong shaper natin, huwag lang natin itong galawin kasi maikli na siya. Dito tayo sa gilid banda magbabawas. So itong malaki ang bulsa, mababawasan din ito para mapaikli natin o mapaliit natin yung sukat ng baywang. Kasi ang likod natin ay napakalawak, napakalapad. So kahit magbawas pa tayo dito ng mga 1.5 inches sa kabila, tapos bawas din dito sa kabila ng mga 3/4 sa may front. So ano pa, hindi pa siya dikit sa tawag nito sa may yung bulsa, hindi pa siya dikit dito sa may gilid, sa may outseam. So malayo pa siya kasi kahit ganyan ang result, ang layo. Ang nito mga 3 inches siya, 3 inches. So bawasan natin siya ng kalahati, 1.5. So kahit 1.5 ang matitira dyan, suabe pa rin, malayo pa rin siya. Yan. So malaki yung matatanggal natin, kaya hindi tayo ganong mahirapan ito mag-repair. Medyo matrabaho nga lang kasi kakalasin natin ang buo, tanggalin natin yan, pati outseam, tanggalin natin, pati inseam, tanggalin natin. Tapos saka natin pag-aralan kung kailangan ba pati itong backseam alisin natin. Dahil kung hindi na kailangan, huwag na natin galawin. Pag nakabawas na tayo dito sa magkabila ang gilid, tapos umuki na yung sukat, so ang ating tatapyasin ay yung haba na lang ng backseam niya, yung sa punjo niya, yun na lang atin tatanggalin. Kasi yun ang kailangan natin na mapaliit natin, kasi ang ating gayahan ay ang sukat ng kanyang punjo ay 26. Ay ito sinukat ko, ito ay 30. So 4 inches yung tatanggalin ko. So talaga namang napakahaba yung ating napakalaki yung ating kailangan na alisin. So dito 39 ang ating sukat sa ating gagayahan, pero ito 40 plus ito 45. So malaki ang ating aalisin. Kaya kailangan natin itong kalasin. Ito buo, pati yan, ito lang ang ating iiwan. Pero ito kakalasin natin ito buo dito, mula dito sa may baba. Paghiwalayin natin yan. So hindi na tayo magtatagal. Umpisa na natin itong ating pagkakalas. So ang una nating kalasin ay ang sentorera, mga belt loops. Yan, ito tayo magkakalas. Matalas naman ang gunting ko. Pag matalas ang gunting mo, pwedeng ganon mo na lang. Yan. Pag natamaan yung sinulid, putol agad yan. Pero pag purol, huwag kang basta-basta. Kasi kadidiin mo, hindi pa naputol yung sinulid, yung palantila nangat-ngat na sa gunting.
Kaya nabubutas yung tela. Pero pag matalas, ingat din kasi baka ang tinamaan ay hindi yung sinulit, yung tela pala tinamaan, butas din. Parehas, puro lang ng matalas, kailangan ng pag-iingat. Baga pakiramdam mo matalas na ang tinatablan, ang tinatamaan ay hindi yung tela, kundi yung sinulit lang talaga. Matalas din ang pakiramdam mo dyan. Kasi alam mo naman na ang tinatamaan ay ang sinulit lang kasi pag ganun mo, ramdam mo, yan o. Ito, pagka medyo gumaganit-ganit, huwag kang basta-basta pakiramdaman mo kung talaga bang, yan o. Yan. Tapos, kailangan linisin mo yan. Para pagkabit mo, wala na yung mga sinulid yan. Para sa ikalilinis ng ating pag-repair, kailangan natin, alisin natin yung mga sinulid na yan. Yan. Unti-unti habang kasi ganun din naman, magsaya pa rin naman ang oras kung ipahuli mo yan. So habang nagkakalas na lang, diretso na lilinisin na yan. Para wala ka na rin babalikan. Yan. Itong ating rini-repair na pantalon ay Levi's made in Colombia. Levi's original made in Colombia. Yan Levi's Strauss made in Colombia. Pati dito, salatin lang natin ng maigi para hindi mapunit yung tikita, yung balat. Salatin lang. Kailangan malinis nga, matalas nga ang gunting dahil pag medyo mapurol-purol, iba yung natatamaan. Pero pag matalas yan, damdam mo naman na ang tinatamaan na yan, sinulit, napuputol. Puputok-putok mararamdaman mo. Huwag basta-basta maghiwa-hiwa nang hindi mo basta-basta naramdaman na ang tinatamaan hindi na pala ang sinulit. Yung tatawa na pala ng yung repair. Kaya sinasabi ko, linis na linis. Hanggat umpisa pa lang para wala ka nang babalikan. Tabi na lang to para ikakabit na lang ulit. Yan. Linis na tayo. So, sentorera, tanggal. Pagkatapos natin itong kalas, aplansahin pa natin ito, yung mga kulubot-kulubot yan. I-flat natin siya para pagka sinukatan natin eksakto yung ating mga sukat, walang maglalabis-labis. Kasi yung mga naglubo-lubo, pag hindi mo ma-flat yan, yan ang magiging cause ng lumalaki ng 1 inch, half inch. Sa bagay, tolerable naman yan, mga half inch lang. Yan ang tolerance natin, 1/2 tolerance. O kung hanggat maaari, makuha natin yung isaktong sukat, 1/4 pinaka-tolerance talaga. Minsan kasi malaki na yung tolerance na 1/2. So nakalas na natin ang ating ang ating belt loops. Ay, linilinis ko talaga para wala na akong babalikan mamaya dyan. Para pag tapos dyan, tabi ko na lang. At pag mananahin na ako, kabit na lang ng kabit yung sinturera. Malinis na siya. Yun na yung lilinisin mo pa. Ito na yung ating sinturera. Pati tabi na natin yan. So dito, yan ito na naman. Ito na naman ang ating kakalasin. Binidyo ko to buong buto kung hanggang saan yung kaya ng video natin.
para makita ninyo kung paano natin to kalasin. Kung saan natin ang kinakalas. Yan. Ba yung kanilang pag-wristband, diretso yung band-aid nila, diretso, ano eh. Ito sa dulong-dulo lang band-aid nila talaga, dito lang pinasadahan. Makina nito, diretso. Paglupit, diretso apak ng kadena. Ito yung ganito yung mga style ng mga Levi's eh. Yung wristband nila. Doon na mismo doon na ipapan-in nila. Tapos, pagdating doon sa ban-end operator, papasadahan na lang ng pataas. Yan. Tanggalan natin sa kabila, itong sa kabila na lang. Ito na, hiwalay na natin yung wristband natin. Yan. So, sunod natin ang gagawin nito, hiwalay na natin yung wristband. Dito na naman tayo sa gilid. Yung gagawin natin dito, kasi mayroon itong rivets. Tanggalin natin ang rivets, puputulin natin. Kakalasin na lang natin itong kakalasin na lang natin itong, kasi pinag-aralan ko ng matanggal ito. Hindi natin maalos ito dahil masisira din pati ito. So ang gagawin natin, kalasin natin yan. Pagkatapos ay itong bulsa, ililipat natin yan para dito tayo magbabawas sa paksim. At saka dito sa front, dito sa front tayo. Front and back tayo magbabawas, pati ito sa hita. So kakalasin natin ito. Pati yung bulsa, tanggalin natin yan. Yung gagawin natin ngayon. Kalasin muna natin to. Pagkakalas, ganito lang, dali lang. Basta matalas lang ang gunting. Ingatan lang talaga na huwag madamay itong ating panel. Kasi yan lang naman ang pinakadelikado. Mahal pa naman itong ating rene-repair. At kapag na ito'y nasira natin, magbabayad tayo nito. Kaya kailangan ingat na ingat tayo sa pagtrabaho. Yan sa pagtastas, kailangan ang ating gunting ay ingatan natin na hindi makasira doon sa mga tila nating tinatanggal. Yan, katulad niya, no? Yan. Yan. Tingnan lang natin ang maigi kung muli pa na-epektuhan ng kung ang natamaan ay ang sinulid lang ba. Pag revise kasi yung pag
i-jing nila dito sa may ply, itong right ply, sinama na yung right panel, pinagsabay na. Kaya tingnan mo pagkalas natin pati ano niya, pati yung overlock niya na ano din, natanggalin ng ang mga edging, nasira din. So ito, tatanggalin na natin itong zipper. Tibay na pagkagawa. Buti lang matalas ang gunting. Hiwa talaga yung mga sinulid. Linisan na natin para ano na natin. Yan. Yan, nakalas na. Ito na lang. Yung kalasin natin pati itong itong left fly. Tanggalin natin din yan kasi babawasan natin ang front panel. Yun. Sungkitin lang muna natin ito para meron tayong daan na may slice natin yan, mahiwa natin yung sinulid. Yan, yan. Pa natin hiwain pag nakuha na. Yan, nahiwa na natin. Dito sa may bartak, makapal to Tanggalin muna natin yung bartak. Yan. Yan. Ano lang natin yan, ate lang overlock ulit. Isa natin. Overlock lang natin ulit yan. Lansahin ko pa yan Lansahin pa natin yan. Yan. Kakalasin pa natin yung laylayan. Full video itong ating ating pinapakita na para pag mga ganitong repair na mga enkwentro ninyo ay mapag-isip-isip kayo kung saan banda talaga dapat siya kalasin. Kasi ito parang general repair na ito at talaga namang kinalas na natin yung front and back. Pero mahal din ang singil nito. Pagka ganitong nagkalas tayo. Ayan. Inalas na natin yung
Tapos na yan. Ito naman tayo sa kabilang laylayan. Kabilang laylayan. Pino pagka pagkatahi. Kaya medyo hindi mahila-hila basta-basta. Matibay nga pagkagawa ito eh. Pinakita ko lang sa inyo itong mga kapadyak ang pagkalas para alam din ninyo kung saan pa nararapat talaga kalasin pag enkwentro kayo ng mga ganitong klaseng repair. Kasi ito yung madalas problema sa mga nagre-repair na masyadong luag yung hita, lawlaw yung punjo. So ito natin, kakalasin na naman natin itong kadena front. Yan. Mabuti kadena, hindi siya lock stitch. Kung na lock stitch ito, naku, mahirapan tayo lalo. Yan. Ito, 1/16 pa lang ito na tapping. At tinatanggal natin. Yung pinaka 5 threads niya, hindi pa. Yan. Ito na. Buti parehas sila dalawa kasi parehas sila na kadena. Kaya madali lang tanggalin. Pero kung ang tapping nito ay lock stitch, siguradong napakahirap at napakatagal. So, atin ang itong kasi na natin itong tastasin. Gugupitin na natin sa kunting. Meron akong pagka ganito, ginaganyan ko na lang. Ganyan na lang siya. Kasi matalas naman ang gunting. Ganyan na lang. Yan. Dire-diretso siya eh. Pag natumbok yan, hawakan mo lang parehas dito sa may gilid, pantay. Ayan. Tapos sabay hila para mahihiwa siya. Tapos pagdating dito sa may pinjo, bayas mantun dito banda, kailangang ingat sa paghawak. Pero kailangan talaga parehas yung paghawak. Parehas yung para yan. Napakadali lang kalasin ng 5 threads. Basta matalas ang gunting. At siguraduhin talaga na yung pag sugat mo sa sinulit, sinulit lang talaga. Tapos ito na naman. Ito na yung ating nakalas sa Inalas na natin yung harap. At itong likod na lang ang ating kakalasin. Ito na lang banda. Para pagkatapos nito, makalas natin, plansahin natin. Itong mga technique natin ito yung mga pamamaraan natin sa pag-repair. Yan. Kalas na natin. Iwalay na. Yan, wala na. Iwalay na. So, atin ang plansahin. Plansa. Gamitin natin saglit ito. Lagay natin sa
4 and a half para mainit yung ating plansa. 4 and a half. So pansahin natin ito kasi ano eh, yan, kabilang bulsa natanggal ko na yan, inalis ko na yung kabilang bulsa. Ito lang dito, di pa, saka isa, so isa hindi ko pa natanggal. Ito plansahin natin, ito yung ating plansahin para makuha natin yung lapat. Dahil pag hindi natin pinalansa yan, hindi natin basta-basta makuha yung magandang lapat, hindi natin makita yung forma ng tela eh, pantalon. May bakat siya, may bakat yung pinagtanggalan natin ng bulsa, pero pag nilabahan-labahan yan eh, lalo pag i-brush yan, matatanggal din yan, mawawala din yan, hahapol din yan sa itsura ng wall. So atin na itong platsahin hanggang pati dito sa mga, pati sa laylayan, para kasi yung haba nito eksaktuhan lang, yung ano lang eh, yung laki lang, sobrang laki. Yan. Yan, ito yung pinaka-importante, itong mga gilid-gilid. Kasi nandito yung mga nakatiklop eh. Dinadaanan ng tahi. Ito yung ating plaster flat natin. Ganito ako mag-repair ng mga pantalon, mga general repair. Talagang pinaplansa ko yan para kitang-kita ko yung lapat. At yung sinasabi nga natin na kailangan natin ng magandang quality ng trabaho, kailangan natin ayusin din natin mga plastada. Kasi sumisingil tayo ng maayos, di maka ang customer kasi paliwanag naman natin na kaya natin ito ginagawang ganun ka ang presyo niya. Well, ayusin naman natin ang pagtrabaho katumpas ng kanilang pinabayad para hindi sila lugi sa kanilang pinabayad. So dito may tumikwas, pansahin ko yan, tumikwas para hindi siya harang dyan. Lagyan natin ipitin natin ng ruler para siyang malastar permanent, para makapermanente yung lapat niya. Ayan o. Yan ang mga paraan pag nagplansa para hindi na siya babalik, hindi siya titikwas. Yan. Yan. So, natapos na natin itong isa. Ito na naman tayo sa isa. Kung ipataob lang natin siya para kung saan yung medyo kailangan natin kumbaga natin kontra natin doon sa plastada niya para yan lapat na siya. Kasi kung nakatihaya din tapos tirahin natin patihaya, pagka parang bumabalik pa rin. Ito sa kabila wala na itong gaanong kwan. Yan katulad dito, plansahin mo yan dyan nakatihaya. Parang hindi kaya siyang na dapat.
Mamaya puntahin natin yan. Ganyan. Pinupuntra natin yung ano niya, katikwas niya. Yan. 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 Yan, tanggal na yung ano. Maganda na siya. Meron namang tikwas dito. Pero anuhin na naman natin ito. Ipitin na naman natin ang ruler. Lutuin muna natin ang gusto. Painitan natin ang gusto. Saka natin anuhin ang ruler. Yan siya. Yan. Ito yung ano natin, oh. Pakalasin din, tanggalin din natin to. Tago natin itong tikita, baka mawala. Malaga ito kang ano, porto ng plansa. Kapit na tayo matapos magkalas. At sunod nito, tabasin to eh. Tabas na tayo. Dito atin ang tatabasin ito pali para lumiit siya. So atin na itong susukatan para makuha na natin yung saktong sukat. So ang sukat ng ano nito, unahin natin pagsukat ay ang hita. Ang hita nito ay 20
27. Mula 27. So, ano tayo dito ng ano, mga 27. Yan, mga ganyan dito. Ang pinapakita ko ngayon ay ito kung paano natin paliitin ito. So, ang ating tatanggalin ito. So, dito tayo ngayon. Tayo sa pagbabawas. Tapos diyan, atras tayo ng mga ano, 1.5, 27. Diyan, pala. Tapos atras tayo ng 1.5. So, tapos yan siya. Kita natin yan. Pagkatapos, dito naman ay 39 tayo. So, guhit tayo dito ng 39. 39 plus 3/4 para sa sewing allowance. So, mga diyan banda tayo. So, pinapakita ko ang kung paano tayo magbawas. Kahit hindi na makita sa pagtatahi, basta ano. Basta buhat dito sa ano, taas tayo ng mga 2 inches para sa zipper natin. Ito mga 2.5 ito kasi mahikli parang zipper nito. Mga 2.5 ang buhat dito sa ano. Ang ganyan mga 2.5. So, kurbadahan natin. Lagyan natin ng kurbahan natin. Yan. Tapos dito, sa baba, ituwid mo lang ito. Tapos, yan. Buhat dito, hanggang dito sa baba, sa may laylayan, susukat ka ng kalahati. Pagkatapos mo sukat ng kalahati, tataas ka ng 1.5 inches. Yan. Yan, kalahati. Tapos, ilibin ng kalahati, tataas ka ng 1.5 dito, hanggang dito. So, dito tayo magkukuha ng sukat para sa tuhod. Yan. So, susukatan natin ang tuhod, ang 17 ang tuhod nito. So, susukat tayo dito ng 17. May 17 dito sa ano natin, ating eskwala. Tapos dito sa laylayan naman ay 13 ang laylayan. Susukat tayo ng 13. So, yan, 13. So, buhat yan sa 13. Magsusukat tayo ng allowance tayo ng 1/2 inch pakain na sewing allowance. So, ano lang natin, ayusin natin ang ano, ituwid natin, baga, i-flat natin. So, dito sa may tracy na to, yan. Tapos, plus allowance tayo ng 1/2 inch. Yan. Sa sewing allowance. Dito, ganun din. Buhat dito sa guhit natin, bababa. Bigay tayo ng allowance na 1/2 inch. Tapos yan, sukat tayo dito ng 17. So 17 plus sewing allowance, ayan. Tapos guhitan muna natin para makakuha tayo. Bago natin kumahan. Yan, guhit muna tayo. Ganun din dito sa kabila, guhit muna tayo. Yan. Saka natin kurbadahan. Eskwalahan natin na ito. Ito kurbante natin. Kurbante natin yan. Yan. Ano to? Napaka ano to na pantalon. Malaki ang mama din to. O yan. Yun yung ano niya. Pagkatapos, susukat tayo mula dito para sa hita. Ang hita natin ay 27. So, bigyan din tayo ng allowance diyan, 1/2 inch. Tapos bulat dito sa guhit na to, bababa tayo ng mga 1.5. Mga ganyan. So, sukat tayo dito ng ano, hanggang 27. Yan. So, yan. 27. Plus allowance yan. So, ganyan siya. So, kukurbadahan natin. Kurbadahan natin. Medyo obvious ang ano nito.
ang sukat nito. Pero kung susukatin natin, ito muna, kuhanin natin itong haba nito. Yan. Siya din para ipantay natin sa kabila. Yan. Hanggang dito sa may laylayan, yan. 23. 24 and a half hanggang sa may dulong-dulo. So dito, kuha tayo ng 24 and a half. Hanggang dito. So dito tayo mag-ano ngayon. Dito tayo ano, yan. Yan tayo magkukurbada ng ano, back niya. Yan. So, kukunin natin yung sukat ng baywang. Ang baywang ay 39. So, dito tayo sa 39 ngayon. Kaya tayo dito nag-umpisa sa kweta to, yung tripod kasi allowance yan, ng sewing allowance yan. Yan, may sa zipper. So, dito tayo mag-ano, sa ano kasi lagi tripod yan. Yan. 39. So, ito yung 38. 1939 tayo. Yan. Sa 19 ay 38. 19 and a half, 39. Sakto tayo diyan. Ito naman tayo sa hips ay 45. 44 tayo. Ano ba yung hips natin dito? 45. So 45. So 45. Apo, yan. Yan na yung ano niya. Yan yung ating sukat. Atin ang kuhitan. Vendor natin. Wala kalulir eh. Yan, kuhitan natin. Yan. Tapos, pagkaguhit natin dyan, kasi dito yung ano natin, back. Ito yung back na yan, ito yung haba niya. O, ito yung pinaka ano niyan, ito yung pinaka lapat. Yan. So, kukurbadahan natin. Ano tayo? Sa back. Gamitan natin siya ng kurbada. Squal, tawag nito. Pangkurba. Yan. Tapos sukatin natin yung kabuuhang sukat sa kanyang ponjo. Ang ponjo natin ay 20. Ang ponjo natin ay 20. 26. So 26 o 26 and a half, mga ganon ng laro. Kailangan may tolerance tayo. So kukunin na natin yung allowance na 4 inches kasi 2 inches yung lapad ng wristband eh. So ano na natin, kunin na natin yung 4 inches kasi pag itiklop yan, ang 4 inches, 2 inches yan. Yan. 2 inches yan. So kukunin na natin yung ano. Tapos dito tayo mag-umpisang gumuhit, sumukat sa may half inch allowance tayo. Half inch. Yan. Half inch. Ulat yan sa may guhit. So, ang ating pagsusukat ay huwag natin idikit. Distansya tayo ng mga 1/4. Hanggang dito, magbibigay din tayo ng allowance ng mga half inch. Yan. So, pagdating dyan, saka tayo dito magsusukat uli. Magbibigay tayo ng allowance doon ng half inch. Pagkatapos, susukatin natin yung 26. Mahaba pa rin, no? So, napakahaba nito eh. Mahabang mahabang at least nabawasan ng konti. Di pwedeng isagad na alisin kasi talaga napakahaba yung punjul, sobrang lawlaw ito. Kaya ito na lang yung pinakadalas niya na ating technique na paraan na makukuha na hanggang 28, at least nabawasan yung may 30, nabawasan ng 2 inches. So naaalis na yung naaalis na yung medyo lawlaw niya. So 26 and a half. Dito, yan. So, yan ang forma. So yung bulsa natin mamaya din,
medyo mausog din dito kasi ang bulsa natin ay, ayan ang bulsa niya. Yan ang pagkakabitan natin ng bulsa. Yan, so iusog-usog din natin ang kaunti yan dito. Distansya tayo dito ng tahi ng mga 1.5. Yan. So yung buhat yan mga 1.5. Yan, yung tapad ng bulsa ay lapad ng bulsa ay lapad ng bulsa 6 3/4. So yan, malayo pa rin. Malayo, pero nasa katamtamang lagay siya dito. Malayo pa rin dito. Malayo din siya sa kabila. So, maganda pa rin tingnan. So, nabawasan din pati yung lawlaw ng yung lawlaw ng kanyang punjo. So, ito na yung natin. Ito na yung ating resulta. Tatabasin natin ito, puputulan na natin, tanggalin na natin yung malapis. Sobra. Check lang natin, siguraduhin natin ang hips kung nasa tama ba tayo. 40, 46. Yan, 46. 46. Yan, times 2 ito eh. Times 2 yan. 20, yung relax nito ay 25 and a half. Kasi 22 and 3/4 times 2 equals ito? 45 and a half. So 45 and a half. So naglalaro tayo sa 46. 45 and a half to 46 ang ilan na laro natin. Mababanat pa ito ng konti. Tatakbo ito ng mga 47. Pinakasagad ng niya. Kasi medyo may pagkabanat ito ng konti. So ang relax kasi na kinukuhaan natin is 45. So naglalaro tayo sa 46. So yan, bawas na. Pag sinuot niya ito, sakto to doon sa fitting ng kanyang hips. O pati dito sa napapawasan na rin natin. So yun ang ating pagbabawas, paraan ng ating pagbabawas. So guhitan ko lang ng maigi, ayusin ko lang para maano natin. So yan yung ipinapakita ko na kung paano bawasin, kung paano tanggalin yung lapis. So yan na yun nakita ko. So yan, tanggal na dyan. Ito tanggal na rin. Yung mga guhit na yan ang ating yan natin. Dito magbibigay tayo ng allowance dito 3/4. Magbibigay tayo ng allowance dito na 3/4. Kasi natin yan balutin natin yan, ibabalot natin. Kumbaga gaganunin natin yan ikaganon natin ang tela dyan. Yan, may allowance tayo dyan na 3/4. So, ang gagawin natin dito, para sabaying mabawasan, pagsaklobin na natin itong dalawa. Yan. Saklob na natin ang dalawa. Para pag nagbawas na tayo, sabay-sabay. Tapos lagyan natin siya ng aspili. O siguraduhin natin dito para hindi mabanat-banat, hindi mahila-hila. Siguraduhin natin diyan. Lagyan natin ng pin para laging naka-angkla. Baga. Wala siyang hila-hila dyan. Ayan, na-plaster ko lang para sigurado na pantay yung ating
paggugupit. Yan. Dito din lagyan din natin ng pin para hindi din siya galaw-galaw, kaya para permanente yung ano niya dyan. Yan lang ang pinaka mga pamamaraan na para hindi tayo gadalawang isip sa ating ginagawa. Lapat lang natin ng maigi atin yung mga pinaka sukat at yan. So pinapakita ko na sa inyo, kung paano tayo So tatapasin na natin ito, tanggalin na natin itong nakakuan yan, sumobra yan na yan. So ito na, sana natin dito tayo. Yan, pinutuloy natin. So yan, sinecheck ko lang. Six. Yan. So yan. Yan. Dito, ganun din dito, babasa natin. Sobra na eh. Abalikin siya, sobra nga. Kasi natin pagbawas. Yan. Maliit ang baba niya kasi mahilig sa fitting sa baba yung may-ari. Pero malaki naman siya, malaki ang katawan niya. Kaya sukat ng balakang 45, 46. 46 yung maglalaro, 46, 45 and a half. Kita, ganun din, malaki. So, ulitin natin yung punjo. O tayo, pasok pa tayo, 13. Mas pakain. So, yun na nga, malaki pa rin talaga. Pero at least nabawasan natin yung laki ng hita
saka yung lawlaw ng ano. Pwede tayo magbawas ng kaunti dito sa taas. Bawas tayo ng kaunti dito sa taas. Para papawas-bawasan natin yung ano. Yan. Yan. So, atin na itong tahiin. So, yan. Pakita ko sa inyo mamaya ang resulta nito. Kumpara ko dito doon sa sukat ng pinagagayahan. Pakita ko mamaya pagkatapos pumatay. At ang pinapakita ko sa inyo kung paano saan tayo banda pwedeng magbawas. Dahil pinabala ko nga dati na dito magbawas. Pero dahil sa ang bulsa ay maipiktuan, kailangan ilipat ko na lang ang bulsa. I-adjust ko dito at dito na ako sa magkabilang front and back. Ako magbabawas para mapapaliit natin ng katawan talaga na magiging parehas doon sa pinapagayahan. So, sa nanonood ng aking video, maraming salamat sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like para laging updated tayo sa ating mga gagawing mga pagtuturo. Pakita ko sa inyo ang resulta nito pagkatapos pumatay. Maraming salamat. Ngayon ko palang gagawin. Sige, bukas ko na lang kami. Sige, bukas na lang. Ngayon ko palang gagawin. Malakas susi. Ito na yung resulta ng ating na-repair na
ating binawasan pantalon na sobrang laki. O ito nang ikumpara. Ito na. Yung hindi natin na habol talaga itong lawlaw ng ano niya, mayroon pa rin kaunti. So hanggang dyan lang ang kakayanan natin na matanggal natin. Pero sa waistband, sa baywang, magkano na. Mas malaki ng kaunti itong ating ano ng mga ano kasi ano to siya eh. Hindi siya gaano nababanat at ang ating gayan ay nababanat. So palalaki-lakihan mo ng kaunti para ano, yung pag sinuot ay hindi siya sisikip kasi siyempre ito nababanat at ang ating ginagawa hindi gaanong nababanat. So magbibigay lang tayo ng konting allowance. So nabigyan natin ng konting allowance pero ang di natin na habol talaga na ipantay natin yung haba ng puntyok. Talagang may labis pa. Yan o, may labis pa talaga kasi talagang napakalawlaw naman talaga kanina nung hindi pa natin siya ni-repair. Pilit nating habulin yung hita. Nakuha natin yung sukat ng hita. So hanggang doon lang tayo dahil pag atin pang hinabol uli ang pundyo, habulin pa natin siya. Kung gaano kasi nga bawas sa pundyo, siya rin yung bawas sa hita. So pag ito'y binawasan pa natin ang pundyo para mahabol lang natin ang haba ng ang pundyo, ang magkaresulta nito ay liliit na naman ang hita. So wala na tayo doon na baka hindi na masuot ang mayari. So maigi pa yung medyo mas mahaba ng kaunti ang pundyo, eksakto ang hita dahil masusuot pa. So wala nang iba tayong option maliban lang kung magbabawas tayo dito sa likod para gumanon. Kaso lang may cutting naman dito, mababawasan naman dito. So wala na tayong magagawa na talaga kasi didikit na ito dito. Pag idikit, pag atin pa itong binawasan yung ano nito, didikit na siya. Yan dito, pag ibaba pa natin itong waistband para mahabol lang natin yung ano, wala na sa ano, wala na sa hulog, wala na sa ayos ang pagka ano kasi yan oh, ganyan na yung format yun. I-ganon pa natin ito, didikit na, pangit ng tigaw-stingan. So manatiling ganyan lang, at least malaki na bawas natin sa pundyo. 2 inches may labis pa konti oh, pero hanggang ganyan talaga, yun lang kakayan kasi yun lang talaga ang pwedeng may bawas. Hindi na pwedeng bawasan pa ulit para mahabol ang pundyo dahil nga sinabi ko na ang may piktuan ay ang hita na naman sisikip siya. So ito yung resulta. Nakikita nyo naman kung paano natin ginawa ng paraan. Kinalas talaga yung kabuuan para front and back. Magbabawas tayo para matanggal natin yung napakalaking sukat. So ito na, makuha na natin yung sukat. Maliban lang dito sa pundyo may labis pang siguro mga magto 2 inches pa halos, malaki pa kasi wala na talaga tayong magagawa. So yun ang paraan para sa mga gustong matutong mag-repair. Kung mayroon talaga kayong makikita o magpaparepair sa inyo na malaki ang diferensya ng lawlaw niya, maluwag talaga ang hita, kailangan talagang kalasin tapos bawas talaga sa hita. Kung may kakayahan tayong bawasan natin na maisagad na pati hita may eksaktuang sukat at ang pundyo may eksaktuang sukat, napakabuti, napakaswerte natin. Pero kung katulad nito na hindi talaga magagawa ng paraan, hanggang doon lang talaga nalapiktado ng hita, kung ating panghabulin ng pundyo, wala na tayo. Kundi ipaliwanag na lang natin sa may-ari na hanggang doon lang talaga ang kakayahan para pag kinuha niya, pag tinanggap niya, at least naunawaan niya ang kalagayan na hanggang doon lang talaga ang kakayahan. Dahil di naman ito tila na pwede pa natin baguhin ng posisyon. Ito'y nakatabas na, at kung hanggang saan na yung kakayahan na magbawas tayo, hindi na natin pwedeng baguhin pa yung mga tawag nito, yung mga kurbada. Katulad ng ganyan ay napakaikli ng front, napakahaba ng back. Kaya pag binawasan pa natin yan, ang back para lang umikli,
wala na. Maepektuhan na dito ang sukat ng heta. So maraming salamat sa mga nanonood ng ating video, sa ating mga pagtuturo kung paano mag-repair. So para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po sa ating YouTube channel, Kings Cat TV. At pakikalimbang na rin yung ating bell button natin, at saka share and like sa ating mga friends para lagi tayong updated sa ating mga pagtuturo. Maraming salamat po.